Mga kababayan, sandali lang po. Ay nako, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po Ito ang inyong lingkod, si Lan ng #WalkWithLan, na isang puno sa Plaza Miranda, matibay pa rin kahit paulit-ulit na binubungkal ng mga politiko. Ngayon sa special na episode na ito ng Damdaming Bayan sa YouTube, tatalakayin natin ang isang kwentong parang telenovela. Nagulat ang lahat na may ganitong document. Mga documents sila Vice President Sara Duterte, Harry Roque, at Polong Duterte. Billion pesos, mga kaibigan. Sa mundo ng politika, ang dokumento ay parang aswang. Lumalabas lang kapag gabi at nakakapagpagulat sa lahat. Pero bago tayo sumubsob sa kwento, isang malaking shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas. Kayo ang tunay na bayani sa Maynila, Davao at buong bansa, sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany at Hong Kong. Mga OFW at kabataan, salamat sa pagtsatsaga nyo sa jetlag para lang makisali sa usapan. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Kung hindi pa kayo subscribe, pindutin na ang button na yan, subscribe na sa channel, i-on ang bell at maging bahagi ng ating pamilya. At para sa mga kabataan at OFW, ito'y para sa inyo upang maging matalino at mapanuri sa balita. Mga kababayan, imagine niyo isang umaga biglang lumabas ang mga DPWH leaks, parang magic trick sa isang politikong clown. Ayon sa mga dokumentong ito mula sa 2020, si Vice President Sara Duterte ay proponent ng 16 road projects na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Si Congressman Paulo Pulong Duterte naman, 16 projects na 764 million pesos. At si Attorney Harry Roque 5 projects na 200 million pesos. Billion pesos. Nagulat ang lahat. Bakit? Dahil ba ito'y bago o dahil ito'y lumalabas ngayon sa gitna ng away politika? Ang mga kaibigan sa ating karanasan, alam ko ng politika ay parang sabong. Ang manok ay malakas, laging tinatarget ang kalaban, pero factual tayo dito. Ito'y mula sa 2020 budget nang si Sara ay mayor pa ng Davao, si Polong congressman at si Roque spokesperson. Normal na proseso yan sa gobyerno. Mga insertions para sa proyekto. Ngunit bakit ngayon 2025 lumalabas ito? Parang archaeological dig ng mga kalaban ni Sara. Hinuhukay ang lumang buto para gawing sandigan laban sa kanya. Mga kabataan, OFW, tandaan, huwag magpadala sa clickbait. Suriin ang konteksto. Okay, tayo maging intellectual. Bakit? Nagulat ang lahat dahil ba sa laki ng halaga. Billion pesos para sa roads sa Pilipinas. Yan ay karaniwan. Si Sara bilang mayor noon ay nagpropose para sa Davao infrastructure. Ang DPWH documents ay nagpapakita ng 14 sa 16 na proyekto ni Pulong ay nag-include sa budget. Si Rocco, para sa kanyang distrito pero witty ito. Kung ito'y korupsyon, bakit hindi ito lumabas noong 2020? Dahil bang leaker ay parang multo? Lumalabas lang kapag eleksyon malapit Critical tayo sa timing, mga kaibigan. Ito'y political hit job laban sa Dutertes. Lalo na't si Sara ay VP at potential na 2028 candidate. Mga kababayan sa US at Canada, kayo na nasa abroad, alam nyo ang value ng hard work. Si Sara ay kilala sa kanyang trabaho sa edukasyon at seguridad. Shoutout sa inyo mga kaibigan sa Australia at Great Britain. Kung kayo ang nagpapadala ng remittances at ang mga proyektong ito ay para sa bayan, encourage ko kayo mga kaibigan, mag-subscribe na para makita nyo ang full series ng ganitong analysis. At para sa mga kabataan, ito'y lesson huwag maniwala sa fake news, gamitin ang utak. Ngayon, sa ating signature na special na balita, ala Deo Macalma, parang sa DZRH. May isang bilyonaryo na channel na naglabas ng leaks. Parang bilyonaryo talaga.
mayaman sa chismis. Sino kaya ang nasa likod nito? Isang pangulo ng bahay na galit sa bise ng matapang? Ang dokumento ay parang ex na biglang nag-text after years. Bakit ngayon? Ang leaks ay nagmula sa Bilyonaryo News Channel na nagpapakita ng line items sa 2020 DPWH budget. Pero favoring ko kay Sara ha, ito'y proof na kanyang dedications sa development. Si Pulong bilang congressman ay nagtatrabaho para sa kanyang constituents. Si Roque parang lawyer na laging may exhibit pero legit may OFW sa UAE at Italy. Kayo na nasa Middle East at Europe, alam nyo ang struggle Ang mga ito ay para sa roads na makakatulong sa transport. Shoutout sa Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Arigato, danke shishi sa panonood. Para sa inyo encourage ko kayo mga kaibigan, shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. Kunin ang home essentials tulad ng rice cooker at bedsheets para sa pamilya nyo sa Pilipinas. At para sa adventure tingnan ng Honda ADV 160 scooter, perfect para sa city rides. Para sa mga kabataan vloggers bilhin ang vlogging products like tripods at microphones. Start your channel now. Okay sa 2020 General Appropriations Act, karaniwan ng congressional instructions. Si Sara noon pa ay nag-advocate para sa Davao projects, roads, bridges na nagkakahalaga ng 1 bilyon piso. Paulo para sa kanyang district sa Davao City, 764 million pesos. Si Roque bilang congressman noon, 200 million pesos. Walang ebidensya ng irregularity. Ito ay approved ng Congress. Critical tayo sa mga accusers niya. Bakit hindi inimbestiga noon? Dahil ba sa alliance pa sila? Parang tula sa gitna ng awa ay lumalabas ang lumang liham. Mga kababayan sa Pilipinas, kayo ang apektado. Ang mga proyektong ito ay nakakatulong sa ekonomiya. Ano sa tingin niyo? Comment down below at subscribe para sa updates. Para sa mga kabataan at OFWs, ito ay reminder. Suportahan ang mga leader na may track record tulad ni Sara Duterte. Bakit tayo pabor kay Sara Duterte, Harry Roque at Polong Duterte? Si Sara ay nag-resign sa DepEd para sa prinsipyo laban sa confidential funds abuse accusations, pero ito'y old budget. Si Polong low profile pero effective. Si Roque, mga kaibigan, matapang na tagapagtanggol. Ang kalaban parang magician nagpapalabas ng leaks para sa applause. Sa gitna ng inflation at floods 2025, bakit focus sa old docs? Shoutout sa US at Canada. Kayo na nasa snow, tandaan ang warmth ng Pilipinas politics. Encourage shopping sa Shopee at Lazada via YouTube. Bilihin ang home essentials like kitchen sets o ang ADV 160 para sa thrill. At vlogging gear para sa content at creation ninyo, mga kabataan. Tingnan natin ang reactions sa social media, marami ang nagulat pero marami rin nagsabi political ploy. Ayon sa Philstar, ito'y trail of evidence pero old. Selective justice mga OFW sa Australia, Great Britain, UAE. Kayo naghihirap abroad Ang leaks na ito ay distraction mula sa totoong issues tulad ng corruption sa current admin. Parang soap opera. At as the budget turns, subscribe para sa part 2 mga kaibigan. Sa 2025, sa gitna ng Marcos Duterte reef, ito'y weapon favoring Sara. Siya'y matatag tulad ng kanyang ama. Roque at Polong, loyal allies Ang leaker parang santa, nagbibigay ng gifts na scandals. Shoutout sa Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, Grazie, arigato, danke, shishi. Home essentials sa Lazada, ADV 160 sa Shopee, vlogging products para sa inyong stories. Okay, lesson para sa mga kabataan at OFW. Fact check, ito'y 2020, hindi new corruption. Share your thoughts, subscribe at maging member mga kaibigan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ng katotohanan, ng unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Salamat sa panonood. I-like, i-share at i-shop sa Shopee o Lazada. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po ang Pilipinas!